Yahoo! Hello, hello, hello mga masters! And of course, mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at syempre sa buong Asian countries. At kung saan ka mang lupalop ng ating daigdig, ay hayaan niyo muna akong batiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening, at good night na po sa mga ready ng matulog. At syempre, hingin ko muna ang inyong 12 minutes para sa ating Daddy and G, the green, girly, cutie, patuti, iguana. Of course, we are the green iguana family. Yun po. At anong balita po sa inyong lahat dyan, mga masters at mga ka-G? Dito na naman po tayo para sa ating continuation ng ating health lecture na tatlong araw na po natin ginagawa ito. Ika-apat na po ito, di ba? Right, so yun ang ating Gio ay super active na naman po siya. Yan. So kahapon po ay nag-lecture po tayo about nutrition, about eating. So importante po yun mga masters and mga ka-G dahil po ay ikalawang major requirement po yan ng ating katawan. Di ba? Ang una is oxygen and number two is nutrition. Okay. So sa nutrition po mga masters and mga ka-G, importante pa rin po na ilagay po natin sa ating utak na 3 beses po tayo talagang dapat kumain. Okay? So, imagine niyo lang po ha, kasi yung last time na kumain po tayo is gabi, which is what we call dinner. Yung dinner usually ay kinakain po natin yan mga around 5 to 7, 5 to 7 or 8. 8 ang pinaka-maximum. No, kita mo yung ano ni G natin, no? Nagsishedding po siya. Oh. Nagsishedding po ang G, ang kanyang ano, ayun, natatanggal. Dito ko yung nakukuha, oh. Yan, oh. Yan. Oh, wala ah. Sabihin nyo ay yun. Tumalon umalis na po si G natin. So, mga masters and mga ka-G, tandaan po natin, ang ating katawan po ay kailangan po ng fuel. Katulad ng sasakyan, katulad ng kotse, na kailangan po talaga natin na habang tayo ay nagmamaneho, ay kailangan natin magpa-refill. Kung nauubos kasi yung ang ating gasolina, every time tayo ay nagmamaneho. So sa isang araw po, meron tayong 24 hours. Diba? 24 hours. Yung first, i-divide po natin yan ang 24 hours sa tatlo. So, 3 equal parts which is 8 hours, 8 hours, and 8 hours. Sa tatlong 8 hours is equivalent to 24 hours. So, ang ating katawan po, ang ating araw, ay kailangan po natin i-distribute po yan mga masters. So, ibig sabihin, pag distribute equally, ang first 8 hours po ay naka ano po yan, naka-reserva na po yan. Automatic para sa tulog na po yan. 8 hours is for sleep. So, ibig sabihin, meron tayong 16 hours na gising po tayo. 'Di ba? So, 8, 8, 8. So, sa 16 hours, i-divide din natin yan sa dalawa, which is 8 and 8. So, ang mangyayari dyan, 8 hours sa tulog, 8 hours sa trabaho, which is, kung hindi ka pa nagtatrabaho, para sa school. And then the remaining 8 hours is for self-care or self-love. Okay, so pag sinabi nating self-care or self-love, dyan na po nasasama yung yung paligo, yung pag-grocery, pag-panood ng TV, pagbabasa, or pag-ana-ana, or pag-muni-muni, di ba? Kasama na po dyan sa 8 hours. So, kailangan talaga maging balanse po. Unfortunately po, dahil ang ating mundo ngayon ay nagiging mundo na po na fast-paced na po siya. So, ginagawa na po nila na 16 hours ang trabaho or 12 hours ng trabaho, so may natitira ka na lang na 4 hours or may natitira ka na lang na 6 hours para sa sarili mo. Kung minsan wala na pong time para sa sarili mo. So nangyayari po dyan ay nagbe-burnout po tayo. So dapat 8-8-8 lang talaga. 8-8-8, 8 hours sa tulog, 8 hours sa work or school,
and 8 hours para sa self-care or self-love. Right? So, ang kain natin, kasi 8 hours, 16 hours tayo nagising, yung 6 hours na yan, i-divide din po natin yan into 3 parts. Di ba? So, 3 parts kasi sa 16 hours na yan, tayo ay nagising, kailangan din po natin kumain. So, the first and the best time to eat in the morning is about 7 to 8 in the morning. And then, mag-add ka lang po ng 4 hours kasi ang breakfast naman po ay hindi masyadong malaking meal. So, 12 o'clock to 2 o'clock po ang magandang time para po kumain ng lunch. And then, 6 hours after, dahil po ay busy talaga yung whole afternoon, kasi mabilis lang po yan, pero make sure na ang lunch natin po ay magiging heaviest meal of the day. The lunch should be the heaviest meal of the day, mga masters. Diba? So because ang lunch po ay nasa gitna po ng buong araw, kaya po siya po ay dapat nasa middle, nasa the heaviest meal of the day. And then after 6 hours, mga 6 to mga 5, 6 or 7 p.m., that's the perfect time to have your dinner. Ang G natin ay sobrang makulit. Okay? So kailangan po natin kumain na sa tamang oras. Kasi pag hindi tayo kumain na sa tamang oras, ang mangyayari po dyan ay magko-compensate yung katawan natin. Ang brain natin ay nangangailangan po ng pagkain, ng energy. So pag hindi mo nabigay ang energy na kailangan ng katawan natin, ay maghahanap po yan ng on the spot na source of energy, which is sugar. So unfortunately, pag ikaw po ay nagsiskip ng meals, meron ka pong cravings. Ang cravings mo ay more on sweet or sugary products, especially candy, junk foods, french fries, mga ganun, mga burger, at mahilig ka po sa mga matatamis. So, usually sila po ay nagsistock or palaging merong candy. Pero silang may mga candy po sila palagi sa kanilang mga bulsa or sa kanilang bag. Kasi po yun ang nung gin natin, no, tatanggal. Kasi po ay sabi ng brain ay wala ka pong energy dahil po ay nagsiskip ka ng meals. Unfortunately, yun po ang mangyayari po dyan ay magde-develop ka po ng addiction sa sweets. Kaya po yung iba ay every time na ano sila, na nanlulumo po sila, ay automatic po ay umiinom na sila ng soda, ng soft drinks, kumakain na sila ng candy. So yun na lang ba yung iyong gagawin? Hindi po yun tama kasi as time goes by, nagiging addiction po yan. Yun, di ba? Pag addiction, which means paulit-ulit mong gawin yan, magbibigay sa iyo ng sakit yan. Yung iba naman, dahil po ay wala silang ganang kumain, wala silang time sa kain, ang ginagawa po nila ay umiinom na lang po sila ng caffeine or coffee. And that is really bad. Coffee is good source of antioxidants, pero pag caffeine lang po ang pinoprovide mo sa katawan mo, ano ba ma-expect mo sa katawan mo? Paano po siya mabigyan ng nutrients? Saan ba, ano ba yung makukuha mo sa kape? So ang kape talaga is ano lang po yan, iniinom lang po yan just to boost up your a little bit of your energy, which is I recommend ang coffee po ay iinumin po yan 1 hour pagkatapos po ng iyong breakfast. So hindi po siya iinumin on an empty stomach kasi tandaan nyo ha, pagkagising nyo sa umaga, pagkape agad yung iinumin mo, empty pa yung sikmura mo. Okay? So kasi ilang oras ka natulog, 8 hours ka natulog, pero tandaan nyo, hindi pa naman, pagkatapos mo kumain, halimbawa, kumain ka ng 7 o'clock, and then kakain ka ng 7 o'clock na naman, sa gabi, kumain ka ng 7 o'clock ng dinner, kakain ka naman ng breakfast at 7 o'clock, 12 hours na po yan. And that's already a long fasting for your body. So it means that you already did your fasting. So ang mangyayari is, pagkagising mo, meron ka ng fasting, kailangan mo i-break ang fasting. Kasi pagkagising mo sa umaga, kailangan na ng katawan natin ng energy. Pag yung binigay mong unang chemical sa katawan mo ay caffeine or caffeine,
ano ba yung makukuha mo sa caffeine? Yun ang mag-i-increase lang po yung inyong energy because that is a caffeine which is an upper, which means na pinapataas niya lang po yung adrenaline mo. Okay? Or it will automatically increase your cortisol. And cortisol po is a stress hormone. Okay? That's why na sa umaga, pag mataas yung stress mo, at tandaan nyo, pag mataas ang stress, di ba, ay nagiging acidic ang katawan natin. Nagpo-produce ng acids yung mga organs mo. So pag may acids po yan, malamang ay apektado po yung mga organs mo. So ang mangyayari dyan is sila, yung dugo mo ay dumadaloy ay acidic. Ang katawan na ang ating mga organs po ay kailangan mag-compensate. So magpapalabas po sila ng mga alkaline materials para bumalik po sa 7.4 ang pH level ng inyong dugo. So, every time na acidic ang katawan natin, ay naglo-lose tayo ng mga minerals. So, ang calcium po ay nawawala, nababawasan ng calcium, potassium, magnesium, sodium, at marami pong klaseng mineral sa katawan natin. Kasi may minerals and vitamins po and antioxidants, most of them are alkaline by nature. So, our organs are losing minerals every time we're acidic. Kaya po, try your best po na kumain talaga 3 times a day. Huwag pong mag-skip ng meals at avoid nyo po ang uminom ng kahit anong liquid habang kumakain para very potent po yung ating enzymes at ating gastric juices. And kailangan isang beses lang po tayo magpupo sa isang araw, which is around 6 o'clock in the morning. Kaya po mas maganda ang magising po before 6. Okay? Ayun po mga masters at mga ka-G. Tapos na rin po yung ating lecture for today. I hope na meron kayo natutunan. At God is great. Yahoo!